I'm happy to say na wala na akong hindi kayang kausapin. This is the most peaceful I've been, na wala na akong hinuhold na grudge sa kahit na kanino. Nagagalit pa rin ako from time to time sa mga taong nakakahuli ng inis, ganyan. Pero hindi na ako nag-hold ng grudge. Feeling ko din, kaya ko naman harapin na lahat. Deserve. Yeah. Siguro 6 years ago, may isang tao akong hindi kayang harapin o kausapin. Pero ngayon, kaya ko na lahat. To the point na kahit yung boss ko sa trabaho, may nagawa akong mali, hindi mo ako kukumprontahin ngayon, kukumprontahin yun. Parang ganun siya. Okay. Gusto ko malaman yung mali ko. Masaya ba talaga si mama? Masasabi kong masaya siya pero hindi. Alam mo yun, 50-50. Siguro masaya siya nakakita kaming tatlong magkakapatid na nakakapag-aral, ganun. At the same time, syempre, sa asawa niya. Ayun. So parang in between. In between. What's something your parents did na hindi mo magagawa to your future kids? Oh my God. Siguro syempre kapag nagsasalita yung anak mo, papakinggan mo. Hindi mo sila ituturing na parang dito ka lang, so dapat sumunod ka lang all the time. Syempre may feelings din yung mga anak. Tayong mga anak. So syempre ang magagawa natin is to listen and to love them. Ganun. Ikaw. Ikaw ba? Siguro doon na lang ako sa kung ano yung ituturo ko sa kanila. If I were to have my own kids, ituturo ko sa kanila yung importance ng communication. Communication talaga, na as much as possible, habang bata pa yung anak mo, turuan mo na siya kung paano niya sasabihin na hindi siya okay, paano niya i-express yung sarili niya sa'yo, paano siya magiging open sa'yo. Para in that way, yung mga miscommunications niyo in the future, kasi possible yung anak mo, ang daming dala-dala pa niyan simula nung bata pa siya. Yes. So yun yung gusto kong mabigay sa future kids ko if magkakaroon man ako ng anak. Na mahalaga yung anong nafe-feel mo and okay lang kung hindi ka okay. Ganun. Yes, tama. Sa akin naman, siguro, yung pagsasalita ng dito. Mahina. Hindi, Hindi, huwag mo iba yun. Sorry. Nabago na pala. yung pagsasalita nila ng parang binababa ka nila. Parang gano'n. Oo, dinidegrade ka. Kasi parang mas madalas na. Parang yun na yung best mo, pero sa kanila, hindi yun yung... Hindi enough. Hindi enough. Hindi yun enough. Kahit sobrang, kung sa battle mo, dugaan na yun. Sa kanila, parang Wala pa rin. wala yun. Parang yun lang yun. Kami nga, ganito ganyan. Panay gano'n. Panay laging, si ganito nga, ganyan. Laging may dinadamay na iba para ikumpara. Babaha lang. Lagi kang ikukumpara, mababa ka lang. Then para sa'yo, parang hirap naman nang umangat kapag Sila mismo. sila mismo. Totoo. Pag magulang mo mismo yung Kasi dapat sa kanila nagsisimula yung support. Sana masuporta na, sana sa okay naman. Sana ganun yung gagawin ko. Ganun yung gagawin ko sa mga anak ko. Kahit 75 yung grades. Kahit 75. Alam kong best mo yun eh. Okay na yun. Kasi alam ko naman, basta nag-enjoy ka tapos feeling mo best mo yun, best mo na yun. Doon ka magaling. Baka kung hindi man siya magaling sa school or sa ibang bagay naman, may magaling, for sure. May magaling naman siya. Ako naman, since I have my own kids right now, siguro, isa sa mga feeling ko nagkulang yung parents ko. Or hindi man nagkulang, siguro hindi lang masyadong na-instill sa amin yun nung bata kami. Siguro yung pagiging religious. Yung pagpunta sa church, how important it is to go on a mass or to attend a mass on a Sunday. Siguro yung ganun kasi I feel like it's very important kapag yung mga anak mo meron silang kinikilalang Diyos. At alam nila na kahit magtago sila ng sekreto sa'yo, kahit magsinungaling sila sa'yo, merong higher being na nakakakita at nakakaalam kung ano yung mga ginagawa nila. Alam mo yun, merong higher being na mas nakakaalam ng puso tsaka ng isip nila. I think it's very important na ako, to me personally, my kids, I'll bring them closer to God, to church, para alam nila na whatever happens, siguro mawala man ako sa tabi nila, merong someone out there na pwede nilang kausapin anytime, tawagin anytime, magsumbong sila anytime, magpasalamat sila anytime. I think it's very important na malaman nilang there is God. Yun lang naman yung akin. Yung akin feeling ko, siguro yung the way mo kausapin yung mga anak mo. Parang for example, mas masarap sundin yung magulang mo kung maayos yung
Usap? pagka-usap sa'yo or pag-utos sa'yo. Parang Yung ganun. approach. Kung bata ka man ba ganun. Yun. Kaso mo yung plato. Hugasan mo yung plato, mahal na mahal kita. May Diba? 20 ka sa akin. Okay lang diba? Hindi yung hugasan mo yung plato. Kinang. Yung plato, nandyan na pa rin. Diba? Sa akin naman yung yung the way yung treat sa mga bata. Kasi sa bata talaga nag-uumpisa sa pagkabata natin, nag-uumpisa yung pain natin eh. Ngayon eh. 'Di ba? Kasi kaya ayaw kong marinig yung mga word na mga ganun lumalabas sa kanila. Kasi ang sakit nun, kaya yun yung ayaw kong maranasan ng mga anak ko. Pati din yung mga physical pain, ayaw kong mangyayari yun sa future children's ko. Kasi yung resentment nag-ano yun, Oo, nagpa-piled up. Papile siya. Parang, Bottle up, oo. totoo. Parang naiipon. Mm. Our parents may not be perfect, but hey, you have the power to break the cycle. Choose Yeah. kindness. Yes, that's Tama. Ganda. Ulitin na